Welcome back sa ating channel mga kaibigan. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please do like, subscribe, and press the notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Well, pag-usapan na natin mga kaibigan itong si Naoya Inoue mga kapatid. Kakapanalo niya lang sa kanyang laban against Kim mga kaibigan. Well, marami ang pumuna. Marami ang bumatikos. Even si Eddie Hearn mga kaibigan. Sabi ni Eddie Hearn, mahihina yung mga kinakalaban ni Naoya Inoue. At dapat pa ba? Dapat pa ba siyang mabilang as pound for pound king mga kaibigan? Hindi naman lingid sa atin mga kapatid na ang pinakamalakas lang na nakalaban ni Naoya Inoue isang kapwa natin Filipino boxer or ang Filipino boxer na si The Flash Nonito Donaire mga kaibigan. Iyon lang naman at siya lang ang sumira sa orbital bone itong The Monster ng Japan. And after those fight mga kaibigan, natuto na si Naoya Inoue na mag-ingat at umiiba na rin ang kanyang level of skills mga kapatid. Well, kung maalaala nyo mga kaibigan, isa lang ang kinalaban ni Naoya Inoue na mandatory challenger. Si Neri lamang mga kaibigan. At supposed to be si Sam Goodman. Pero ang nangyari, nagkaroon ng injury Sam Goodman at pinalitan ng wala sa top 10 ranking. Hindi nga kilala mga kaibigan. Siyempre anong ma-expect mo? Sa isang hindi kilalang boxer, siyempre matatalo lang. At of course, ang kampo ni Akhmadalib mga kaibigan, dismayado dahil umiiwas or iniiwas itong si Naoya Inoue. Supposed to be ang mandatory challenger itong si Akhmadalib. Pero binigyan nila ng laban as interim champion mga kaibigan. So, tingnan natin kung kailan nila lalabanan si Akhmadalib. So, napupuna na ng marami mga kaibigan na medyo umiiwas or iniiwas talaga itong si Naoya Inoue sa mga mabibigat na kalaban. So, hindi na natin ipasok dyan si Cuadro Alas dahil malabo mga kapatid. No? Although malakas si Cuadro Alas, pero pagdating sa reality, malabo po na magkalaban sila ni Naoya Inoue mga kaibigan. Pag umakyat si Naoya Inoue sa 126, is lalong malusaw ang pangarap. Cuadro Alas versus Monster is just a dream mga kaibigan. So, hindi naman pwedeng si Cuadro Alas is lilipat sa 126. Magsisimula siya sa umpisa mga kaibigan. No? So dapat pa niyang patunayan ang kaniyang sarili kung gaano siya kaangas sa 126. So, ganun talaga. Well, kayo mga kapatid, anong pananaw nyo? Dapat pa bang nasa pound for pound itong si Naoya Inoue? Or sa mga performance niya at sa mga nakalaban niya mga kaibigan na hindi naman mandatory challenger is dapat nang baklasin sa kanya itong pound for pound king mga kaibigan. So, thank you so much for watching and see you on our next video. Bye bye.